Hi guys, welcome back to our channel. And for today's video, masyadong super overdue na to na video namin kasi nagbakasyon kami sa Pilipinas noong April pero wala pa kami na-upload na. April ba yun? April to May. Oh. Oo. Nagbakasyon kami sa Pilipinas April to May. Bale, last week ng April hanggang second week ng May at ano. So, mabilis lang, 2.5 weeks. And then, wala pa kami na-upload na video. So, ngayon, siguro may mga patche-patche kayo, may mga patche-patche kami mga videos na i-upload. Pero, super late na yun na video. So, yung una na may papakita ngayon is yung pagdating namin. Oh no, yung pag-travel namin from here to Taiwan hanggang sa nag-land kami ng Philippines. As for Ella, we're in Taiwan now. One more stop until the Philippines. Look, ang ganda ng airport in Taiwan. Ayun yung gate namin, C4. We're a bit late because the flight's been delayed, so I think we're gonna be boarding pretty soon after this. Plane is descending now. Descending. How's business class? Boy, cute, corny. Look, we're in the Philippines. Welcome to the Philippines. I don't know where we're going. Kasi kung nasa inyong flight no, namatay. Ha? Tulog ang Pilipinang namatay. Tungod sa baha? Oo, ang duha na-trap sa kwan, sasakyan na. Nag-abot nila, na, ugdaw ng sasakyan na, naunsa na. Ito yung nakapa.
welcomes you to Mactan, Cebu International Airport. Yeah. Barely. Just arrived. But this is domestic. Yeah. Okay. Okay, so, ikikwento pala namin yung may mga unfortunate events na mga nangyari. Series of unfortunate events na nangyari sa amin dun pagdating namin sa Pilipinas. So, unang-una, siguro masasabi nyo na hindi namin masyadong na-research yung pagpunta or pag-uwi kasi kailangan pala ng e-travel para, or yung sinascan ba yun, no? Or basta yung pinapakita bago ka makapasok sa airport talaga. And so, hindi kami nag-download nun, hindi kami naghanda nun kasi hindi namin ni-research. Parang kampante kami na, okay, walang gagawin. And, okay, pwede nyo kami mabash dyan. Pero, ayun na nga, nung dumating na kami, so syempre may line na doon papasok sa airport after pagka-land. And then, yun, nagkahiwalay kami ni Kim kasi iba yung foreign na passport holders and iba din yung Philippine passport holders. So, si Kim, nauna siya, doon siya sa kabila sa mga foreign passport holders. And then, may natanungan siya doon kung paano i-download yung e-travel something. And then ako, sa kabilang side, may natanungan din ako. But then, yung natanungan ko, sabi niya, parang yung mga nag-guide na kung paano gawin yung e-travel, blah, blah, blah. So, binigyan niya ako ng website. Pero since marami siyang in-assist, I'm not sure, pero nung nagtanong ako sa kanya, ito ba na website? Sabi niya, yes. Walang further instructions, walang anything, pero hindi ko masisisi si ate girl kasi nga sobrang busy. So, nagtuloy-tuloy lang ako. Nagtuloy-tuloy ako mag-download and everything step by step. And I ended up paying $60. Canadian? And hindi naman dapat. So, nung nakapasok na ako, nung habang nag-aano ako, tinanong ko si Kim, sabi ko, may bayad ba? Kasi nagbayad ako ng $60. Tapos sabi niya, no, it's free. Pero at that time, nahirapan din kami sa internet, nahirapan kami mag-communicate kasi nga nasa kabila siya, nasa kabilang line ako. Nahirapan kaming mag-communicate dahil ang bagal ng wifi sa Philippines. So, sobrang delayed yung mga responses. Sobrang delayed yung pagtanong ko ng may bayad ba or anything, like na-process ko na. Kasi habang nagtatanong ako, ginagawa ko yung steps na kailangan gawin para makuha yung e-travel. Eh, nung nag-reply na siya, wala na, nakabayad na ako. Pero, ayun, so, yun yung first. But apparently, maraming scam na ganun sa e-travel, yung nagbabayad ka. They even have like this sign sa labas ng gate. Na report. Oo, report, scam, blah, blah, blah. Kasi hindi dapat talaga magbabayad for e-travel. And then, apparently, the government will also refund you because it's the same website. Yeah, and The scam is from the same website. Sometimes it just asks you to pay, sometimes it doesn't. But anyways. And I think, hindi ko alam, baka may mga ibang naka-experience din dyan, or baka hindi lang talaga namin chinek. Pero, like, it's sad na alam ng mga government na talamak yung mga ganun na klase na scam. Wala naman kaming sinisisi kasi kasalanan din naman namin na hindi kami nag-double check, hindi namin na-research. Pero, but like, parang ina-anticipate na ng Philippine government na may mga scam talaga na mangyayari. Pero, ayun, yun yung una. And, ano pa ba? Then when we got to Cebu, when we landed there, we took a cab from the airport to the hotel. And then when we got off, tell them what happened. Tell them. So, kasi yung flight namin, guys, from Vancouver to LA. To LA, kasi sinadya namin na mag-LA talaga para makagala kami. And then LA to Taiwan. And then Taiwan to Manila.
parang sinadya namin talaga na mag-stop muna kami sa Manila kasi yung balak namin, ihuli namin yung stop pabalik yung Manila. Doon kami manggagaling kasi round trip yun eh. So, okay, sige, kahit na super haba ng flight natin, okay lang kasi parang nakakagala din naman kami in between sa mga layovers. And then, ayun, from going back, yung story namin na nangyari, nung from Manila to Cebu na, andun na nga kami sa airport, nakaabang na kami ng taxi. And yung taxi na sinakyan namin, nung pagbaba namin dun sa hotel, naiwan yung cellphone ko. Like, super nag-freak out ako kasi, syempre hindi ko alam kung anong gagawin ko. Like, wala naman problema kasi, pwede naman, like, kung worst comes to worst, kung hindi namin talaga, kung hindi maibalik yung phone ko, pwede naman kumuha ng phone. But then, parang, ayoko mag-give up muna. Ayoko munang mag-move on na hindi ko man lang tinatry na i-retrieve yung phone ko. So, buti na lang, may contact information na binibigay. Kasi, di ba, pag pumipila ka ng taxi, doon sa Cebu, ewan ko, or kung saan man, siguro sa Pilipinas, kung uso ba yan. Pero in Cebu, pag nagpipila ka ng taxi dun sa airport, bibigyan ka nila ng contact information ng taxi or ng company ng taxi, and then yung name at saka yung body number ng taxi. So, nung sumakay na kami ng taxi, awan ko lang, for some reason, may kutob na ako. Sabi ko, siguro magagamit namin to later. Pero, hindi ko alam na doon pala namin magagamit yun sa cellphone ko. Kasi nung pagkababa na kami ng hotel, na feel ko na, okay, wala yung phone ko, nag-freak out na ako. Pero walang ibang lugar na pwede kong paghinalaan, hindi sa airport kundi sa taxi talaga. So tinawagan namin yung operator, and then sinasabi na, ma'am, ibang taxi po yan kasi bagong register yung taxi sa airport, blah blah blah. Ang dami nilang nirason. And sabi ko, hindi maaari to, kailangan i-trace talaga. So, hindi naman ako nag-beg, pero parang nagmakaawa. Same ba yun? Nagmakaawa. Or parang ako sa kanila na, ate, wala kayong ibang gagawin. Hanapin nyo lang yung contact number ng driver. Ako na ang magko-contact. And then, parang napasa-pasa ako ng siguro mga 3 customer service representative. And then parang sabi ko, naku, mukhang hindi na talaga ito maibabalik yung phone ko. So tinawagan ko sila ulit. Sabi ko, okay, yan lang ang i-ask ko sa inyo. Magdi-dinner lang kami ng pamilya ko. And hopefully, pagkabalik ko, may balita na. And luckily, tumawag sila sa akin and sabi nila, ma'am, good news po, may nakahanap po. Andun na po, na-contact na po namin yung driver, and then ibabalik po sa hotel. And then, yun, nabait naman yung driver. Pero nung nakausap ko yung driver, sabi niya, ma'am, nung may sumakay na po na pasahero, napansin ko po na may hawak siyang phone na parang nabunot niya sa seat. Eh nung nakita daw niya sa mirror niya, parang sabi niya, uy, sa pasahero ko yan kanina. So nagpapasalamat talaga ako, laking pasalamat ko talaga sa taxi driver na yun na sobrang naging honest naman siya. True. So, Because we were thinking, if the taxi driver doesn't respond to us, maybe he took the phone, or he'll find, the phone and then just keep it. Or another passenger will take the phone when they find the phone. Yeah. Which is what would have happened if we didn't get him on time. So, yeah. It was just lucky. Unlucky, but lucky. yeah, so yun, pangalawang nangyari. And then, ano pa ba yung next na nangyari? And then the third and last, I think, for this vlog is that yung luggage namin was delayed from LA to Taiwan. So it didn't make it to Manila on time, which meant that it wasn't going to make it to Cebu on time as well. So it was just one luggage that we couldn't have. And then so we were calling to check where it was because they were telling us that it was going to be just transferred to Mactan Airport. And then, sorry. But then when we found our AirTag, because we have AirTags on all of our luggages, when we found it, it was at someone's house in Parañaque. So we called the airline again and we were like, where is our luggage? And then they kept saying that it was en route. But
it was only at someone's house near the airport. So we were like, no, we actually have a AirTag Tracker, on our luggage and we know where it is. Can you just tell us why it's sitting at someone's house? And they weren't telling us anything. And then the next morning, it was at Mactan Airport. Na-deliver na nila agad-agad. So, Using like a different carrier. Yeah. Because they told us initially that it was going to be transferred by LNT or something. Or some other like carrier. And then when we finally picked it up at Mactan Airport, it was carried by Philippine Airline. And it was like Cargo. PAL Cargo. And it was double wrapped. So that was weird. Yeah, so yun lang. Buti na lang lahat ng mga luggages namin may nakalagay na AirTag. So, pro tip, guys, sa mga magta-travel, especially if hindi kayo sigurado sa sa panahon ngayon, lagyan nyo ng tracker or AirTags yung mga luggages nyo. So, but yeah, nung nasa Taiwan na kami, sinalubong kami ng isang No, that was already... Manila. Yeah, that was already Taiwan. Oh, no, that was already Manila. Because they were looking for us in Manila. Remember? They only told us in Manila that our luggage wasn't there anymore. I don't know, but sa Manila man or sa Taiwan, basta may sumalubong sa amin, tapos nakalagay doon yung name ng either naming dalawa. And then, yun, sinabihan kami na ito yung binigyan kami ng yellow paper, yung information about the luggage and everything. So Yeah, they even asked us what's in the luggage. Like, and when they kung gave magkano us... yung value. Yeah, and then so when I was asked, because the luggage was named after me, I just put like, we have shoes there, which was right. Like, we had shoes there and some groceries. And they asked us the value, and our value is really small because we really didn't bring anything too expensive to the Philippines. And we were also very apprehensive that maybe like someone is going to open our luggages and maybe take something. Yeah. And so we were like, oh, okay, it's gonna happen. And we're not sure. We don't want to say that it happened, that someone tried to, but it did seem that way. It did look like that because it was not at the airport at all. Maybe though the AirTag location is just not accurate, but it was. Well, No, I'll it put was the. far from there. I'll put the thing here, the picture of like where the AirTag was. But anyway, yeah. Hindi naman masyadong far siguro, but outside sa Airport. Vicinity ng airport. But yun, yung mga mga stories na encounter namin na medyo stressful, pero may mga naging solusyon naman, may resolution naman, naging True. close And it naman wasn't yung case. unfortunate, like completely unfortunate. Yeah. It was fine. Naging, It was just very stressful for the first like 2 days of our. that's true. Yung akala mo magiging smooth. Kasi like, for siguro 6 years, ito yung pinakauna kong uwi sa Pilipinas. And si Kim, ang tagal din niyang hindi nakauwi sa Pilipinas. So parang, alam mo yun, parang yung isip namin, talaga, kahit gano'n namin, feeling namin, prepare mentally, parang pa rin kami, na-stress pa rin kami ng konti, parang na-hit pa rin kami ng True. Anyways, the second day we went to the zoo and there's a clip for that. Thanks for watching. Sa